Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah ay pagpapatuloy naman natin ang ating pag-aaral dito sa fiqh. Alhamdulillah ay natapos na po natin yung tayammum. Okay? Ang tayammum, di ba? So, ang hukom nito ay pinahintulutan sa atin kapag walang tubig, o kaya pinapahintulutan sa atin kahit merong tubig pero hindi natin kaya gumamit ng tubig. Okay? At binanggit din natin yung dalil na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay? فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, okay? سَعِيدًا طَيِّبًا. At yun din binanggit natin yung mga kondisyon, okay, sa tayammum at yung mga asbab al-mubiha. Okay? At gayon din, binanggit natin yung mga nakakasira, nakakabatal sa at-tayammum at ng tayammum. Okay? So ngayon inshallah ay kukunin natin ang topic hinggil sa mga dumi at kaparaanan kung paano ito linisin. Okay? Pag sinabi natin najasa, ano ibig sabihin ng najasa? Najis. Najasa. Yung lahat ng uri o klase ng dumi na ipinag-utos ng Islam na dapat itong iwasan. Okay? At ang najasa ay meron itong dalawang uri. Okay? Ang najasa ay mayroong itong dalawang uri. Okay? Unang-una, tinatawag na najasa ainiya. Pangalawa ay najasa hukmiya. Ang ibig sabihin ng najasa ainiya itself, ibig sabihin originally siya ay marumi talaga. Okay? Yung pangalawa, hukmiya. Ibig sabihin nun ay may batas hinggil doon. Okay? Ibig sabihin, kabaliktaran siya doon. Kabaliktaran siya ng una. Okay? Ang najasa ainiya, yung dumi, okay, originally na marumi talaga siya, hindi na ito pwedeng linisin. Kahit anong gawin mong paglilinis, gumamit ka nga anong uri ng sabon, o ano pa man dyan, hindi mo na ito malilinis. Kasi itself ay originally mismo sa ano niya ay ito ay marumi na talaga. Kahit anong gawin mo. Anong mga halimbawa nito? Yung mga dumi ng himar. Ano ibig sabihin ng himar? Aywa, donkey. Yung dam. Yung dugo. At yung ihi. Aywa, kasama rin yun. Yung ihi. So ito sila, itong mga dumi na ito, hindi mo na ito kayang linisin kahit ano pang gawin mo. Kahit gumamit ka pa ng anumang sabon dyan. Experiment mo hindi. Okay? Kasi itself, originally siya talaga ay marumi. Okay? At ito naman yung najasa hukmiya. Okay? Yung mga halimbawa nito, halimbawa yung hadath asghar, yung maliit na pangyayari. So paano ka maglilinis? Hadath asghar, maliit na pangyayari, paano siya linisin? Pamamagitan ng wudu. Okay? Katulad din ng pagdumi, di ba? So sa pamamagitan ng wudu. Okay? Ang hadath akbar naman sa pamamagitan ng usul o pagligo mula sa janaba. Okay? So ang originally ang mga bagay na ito sa hukmiya, malilinis siya sa pamamagitan ng tubig. Sa tubig. Okay? Malilinis siya sa pamamagitan ng
tubig. At ang najasa na ito, meron siyang tatlong level. Okay? May tatlong uri. Okay? May tatlong uri. Unang-una tinatawag na najasa mughallava. Yung pinaka mabigat na najasa. Okay? Tinatawag na mukhaffafa. Pinaka mababa. At yung dumi na mutawassita, sa gitna lang siya, katamtaman lang, sakto lang yung dumi na iyon. Okay. Ano sa tingin nyo yung mga halimbawa ng najasa mughallava? Yung pinaka mabigat na uri ng dumi. Okay. Halimbawa nun yung dumi o kaya yung aso. Yung aso. Yung, di ba, kapag nadilaan ng aso ang iyong mga gamit, ano ang ginagawa natin? Ulahunna bit-turab. Una-una muna sa magitan ng lupa. Tapos, hugasan na. Ilang beses lahat? 7. Unang-una muna doon ay magitan ng lupa. Pero yung lupa, siyempre i-check din natin na malinis. Yung lupa na gagamitin natin. Huwag tayong kukuha na kung saan-saan lang. Sabi mo, okay na yan dyan sa daanan. Hindi. Kailangan yung malinis din, siyempre. Okay? So, yun. So, yun ay ang pinakamataas na uri ng dumi. Okay, najasa. Pangalawa, yung mukhaffafa. Yung pinakamababa na uri ng dumi. Anong halimbawa nito? Ihi ng isang batang lalaki na hindi pa kumain. Batang lalaki na hindi pa kain. Big sabihin, siya ay, liit pa, sanggol. Hindi pa siya kumakain at lalaki. Okay? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang ginawa niya nung siya ay mayroong daladalang bata at yung bata na iyon ay umihi sa kanya? Anong ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Paano niya nilinis yun? Ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay wisik-wisikan niya yung area na doon umihi yung batang sanggol na iyon. Okay, tandaan ninyo, batang lalaki na hindi pa kumain. So, hindi siya batang babae, hindi kasama doon. Okay? Ang najasa mutawassita naman, yung katamtaman, ay yung katulad ng ihi, yung dumi, at yung maita. Yung mga patay na hayop. So yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sa nung siya ay mayroong bit-bit na bata, annaha atat bibni laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hujrihi fabala ala thawbihi fala'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung umihi yung bata na iyon, winisikan niya lang. Hindi niya na hinugasan yung kanyang buong damit. Okay? So kung nangyari yun sa atin, ay hindi na natin kailangan. Okay? Pero kung nagtalsik doon ay ihi ng kumakain na bata, ay hindi na sapat yung pag-wisik doon. So kailangan na nating hugasan. Kailangan nating labhan.
So kabilang din dito yung dugo ng hayop na nakakain, maakul. Okay? So anong gagawin natin doon kapag limbawa tumalsik sa ano natin? Yung dugo ng mga hayop na pwedeng kainin. Aywa, labahan natin kung ano natin. Mas maganda, di ba? Aywa. Gamit ka siyempre ng sabon. Aywa. Gayon din, nabanggit din dito yung dumi ng mga hayop na hindi pwedeng kainin. So ano ba yung mga hayop na hindi pwedeng kainin? So yung daga, okay. Ang buaya, may masala dyan, may usapin hinggil dyan. Mahiwa. May usapin dyan hinggil dyan. Ang pang-apat dito, yung maita. Yung mga maita, ito yung mga namatay na hindi nakatay o kinatay. Okay? Kabilang doon, yung halimbawa, namatay na hindi kinatay. O kaya sa ibang paraan, halimbawa, ano ba yung ginagawa ng iba? Yung kuryente, digte, pinapalo, di ba? Pinapasok sa sako, pukpukin ng 2x2. Okay. O kaya minamaso, di ba? Yes. Pero hindi kabilang dito yung mga sa dagat, yung mga namatay na isda sa dagat. So siyempre hindi na yung kailangan katayin. Okay. Hindi na siya kailangan katayin. Ang pangalima, yung tinatawag na mazi. Ang mazi, magkaiba siya sa mani. Ang mani, yun yung sperm. Pero pasok din siya. Pero ang mazi, ang pagkakaiba niya sa sperm, ang sperm kasi ay masyadong marami at saka mas ano siya. Okay? Okay, mas malapot saka yung kulay niya iba. Para sa may pagkadilaw, hindi siya purely white talaga. Parang dirty white, parang gano'n yung tsura niya. Pero yung mazi na ito yung minsan na lumalabas, puti siya, na minsan, alam mo, di ba, sa lalaki, minsan pag yung matagal na kuwan, may lalabas siya na malagkit siya. Okay? Puting-puti siya, pero hindi siya marami. Yes, minsan lumalabas yun sa mga kalalakihan. So yun siya, ay hugasan lang yun siya. Hugasan lang. Hindi mo na kailangan maligo.